Welcome to Walang Halong Eme Podcast. Real talk, raw feels, walang halong keme. Ako si Pepper Crayons kasama si Barbara, and every episode, we dive into life struggles, joys, and everything in between. Kaya tara, kwentuhan tayo! Hello everyone! Welcome to Walang Halong Eme Podcast, kung saan magkwentuhan na naman tayo about love, life, basically lahat ng totoo, walang halong keme. This is Pepper Crayons, and for today's episode, napaka-excited ako to talk about this because I think we all need to hear this one. Which is, why is it okay for us to be a work in progress? Hi everyone! Hi mga ka-eme! Sobrang relatable nito because lahat tayo dumadaan sa ganito. Pero minsan, ang hirap tanggapin na hindi tayo perfect. Yes, exactly. Para kasing nape-pressure tayo, lalo na sa mga tao, to have it all figured out together. Parang kailangan okay ka na sa ganitong certain stage. But in reality, growth takes time. Progress takes time. Kaya, let's unpack this one today. So, for you peps, ano ba ang work in progress? Peps ka talaga, maka-peps Yes, ka. yan yung bagong nickname mo sa akin. For me, it means accepting na hindi ka pa or hindi mo pa naaabot yung certain goal mo. Kumbaga, wala ka pa dun sa point na masasabi mo na, okay, I have reached my dreams or na-attain ko na to, okay na ako. But, kahit hindi mo pa na-attain yon, is may ginagawa kang steps for you to reach that goal. Parang ine-embrace mo na it's all about the journey, not just the destination. Pero, minsan kasi peps, ang hirap, lalo na kung feeling mo, ang bagal ng progress mo. Exactly. Kaya mahalagang tandaan na progress looks different on everyone. Kumbaga, we all have different definitions kung ano yung progress. And ito pinaka-importante. Huwag na huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Don't compare your progress to anybody else's progress. Yan siya. Pero bakit nga ba ang hirap tanggapin na we are a work in progress? Ano ba ang nagpapabigat nito? I think, as I've said, parang meron akong pahaging kanina about pressure. Societal pressure kasi, kumbaga, ma-observe mo yung ibang mga tao na at this certain age, naabot na niya itong ganito, naabot na niya ng ganyan, nakaalis na siya ng ganito, nakatravel na siya, meron na siyang ganito, meron na siyang ganyan. Parang, and also, some people parang pinipressure kanila na, uy, etong edad ka na, malapit ka nang mag-30, malapit ka nang wala sa kalendaryo yung edad mo, tapos wala ka pang asawa, yeah, parang hindi ka pa successful, something like that. Parang na, yun yung nagiging guide na parang kailangan ko talagang maabot to at this certain age. Tapos pag hindi mo siya na-reach, parang pakiramdam mo, nag-fail ka na. Ganon. Parang ganon. Okay, hindi pa kasi ako mabot sa ganyan. Legit ba? Oo, wala kang pake. Hindi ka na-pressure at all? Hindi, kaya nga ako walang... Siguro na-pressure ako, pero as of now, hindi ako na-pressure because my own time frame ako. Yung parang tinatake your time ko muna yung sarili ko. Maganda yung ganyan mindset kasi for some people, na-pressure talaga, like parang, hala, siguro hindi ako na na-pressure ngayon because yung mga friends ko rin, like nakikita. Grabe ka naman! Yung pang, okay, parang we're on the same page pa. Yung parang, okay, hindi ako ma-pressure. At, yun. Okay, gets naman. Bakit ba? Wala lang. Kasi ikaw, malapit ka nang mawala sa kalendaryo, yung age mo. So, parang... Siguro dati, nagkaroon ng pressure. Pero I think we're gonna talk about that little later. Okay. May question ka pa? Yan na. Tapos may social media pa kasi. Oo. Lalo na pag very active ka sa social media, makukompare mo talaga yung sarili mo sa iba. Lalo na yung iba na sobrang detail
yung mga ganap nila sa life. Like, yung for example, reels nila. nag-travel sila sa ganito, or nakabili sila ng ganito, or mag-a-abroad na sila, or whatever, kung ano man yung mga achievements nila. Tapos ikaw, totally okay lang naman. Okay lang naman talaga mag-post. Pero, para sa'yo, para bang pressure ka na? Hala, pareho lang naman ng edad, pero bakit ako? Ang dami na niyang naabot, ang dami na niyang napuntahan. Parang nasa, compare. Hindi mo naman talaga maiiwasan ma-compare yun. Diba? And it's totally valid. It's totally fine. So, focus on your growth. Ganun talaga yun. Ayun. Kasi hindi biro yung mga we don't know their struggles as well na para abutin yung ganong certain point of achievements. Hindi natin alam, ang dami pala nilang sinakripisyo. Kaya wag na lang tayo maging bitter, di ba? Kung nagpo-post sila sa mga ganyan. Hindi naman. We're happy naman. Pero sa self natin, hindi natin maiwasan na i-compare. Hindi natin maiiwasan, but kung nakaka-feel ka na ng slight inggit, mag-deactivate ka na lang ng social media, kasi naka-deactivate siya. Naka-deactivate ako. Pero sa totoo lang, it's important na, okay, kaya na compare mo yung sarili mong growth or progress sa kanila. But after that one, wag na tayo maging bitter. And instead of maging bitter tayo sa buhay na meron sila, we should focus on our growth na lang instead. Kasi kung magiging bitter ka lang doon sa progress ng iba, hindi ka naman uuusad doon. Walang taong bitter na umuusad. Just focus on your own growth. Focus on yourself. Dadating din yung time na ikaw naman. Hindi mo pa panahon ngayon, pero dadating ang panahon para sa'yo. Exactly. Kaya dapat may gawin ka. Focus ka lang sa sarili mong progress. Okay. So, paano natin ma-embrace yung idea na okay lang, na hindi pa tayo fully there, yung maabot natin yung mga goals in life. Okay. So, I think there are a few steps for those. Here are some tips. Tips, kumaka-tips talaga, parang you're so pro, ha? Parang super pro. Pero legit, I think as you age, parang ang tanda ko naman nun as I age. Pero I think medyo kung merong mas matanda sa akin dito, I think they can agree or treat me as your ate na lang, okay? So, first one is acknowledge your progress. Kumbaga, i-celebrate mo yung mga wins no matter how small they are para alam mo, kasi yung progress, no matter how slow or how small it is still progress. So, i-acknowledge mo. Kung kunyari, na-click mo yung, or nagawa mo lahat yung mga to-do list mo for that day, that's already progress. Kung kunyari, lately, naging super depressed ka, ayaw mong bumangon sa bed, yung pagbangon mo lang early in the morning, that's already progress. Celebrate yourself. Celebrate small things. Okay? Next one is shift your mindset. Charot. Para i-shift. Ganda yan. Like, instead of thinking na I'm not there yet, think na papunta na ako. Huwag mo palaging inega yung sarili mo na, wala pa ako doon, baka hindi na ako makakapunta doon. Think of some things like, may ginagawa ako para ma-achieve yun. Papunta na ako sa year ko, sa season ko, sa time ko. Because napaka-importante ng mindset, guys. Pag hindi aligned or hindi maganda yung mindset mo sa mga bagay-bagay, for sure, hindi magiging maganda or madali yung buhay mo. I'm not saying na pag meron kang positive mindset is chill lang yung buhay. What I mean is, mas parang magiging magaan. Kasi, kung negative na nga yung nangyayari sa'yo, kung magpapaka-pessimistic ka pa, edi mas lalo magiging negative, diba? So, normal lang naman i-accept yung reality na mahirap, pero wag mo namang dagdagan ang pagiging nega masyado.
Kasi magiging negative talaga. Our minds are very, very powerful. Kaya it's very important na i-shift natin yung mindset natin. Talk positive to yourself, encourage yourself, kasi wala kang maaasahan. Kasi minsan, di tayo nakikinig sa payo ng iba. Edi ikaw na lang mismo sa sarili mo, sabihin mo kung ano yung mas nakakabuti for you. The third one is set realistic goals. What I mean here is, dun sa mga goals na alam mong magagawa mo, huwag muna yung napaka-imposible. Like, ano bang mga unrealistic goals na pwede mong maisip? Barbs. Makapunta ng outer space. Grabe. Oo. Napaka-imposible naman talaga. Kaya nga, kunyari, magsiset ka for today, kailangan kong makadrink ng 8 glasses of water. Yung mga ganun. I think that's realistic enough. Pero hindi mo naman pwede sabihin na by next week, meron kang goal kunyari na mag-weight loss. By next week, may 5 kilograms na ako na bawas. I think that's unrealistic. Kasi hindi... Very impossible talaga. Next one is practice self-compassion. What does it mean? Treat yourself like, kumbaga, paano mo iti-treat yung kaibigan mong sobrang importante for you. Like, don't be too harsh on yourself. Kumbaga, if meron kang goal, tapos pag hindi mo na-reach, kasi valid naman yung magiging rason mo, huwag mong i-punish yung sarili mo. Na huwag mo i-blame na kasi bobo ka, kasi tamad ka, kasi ganito ka, wala kang kwenta. Huwag ganon. Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan at alam mo yung sa sarili mo kung kaya mo ba o hindi. Or if you're in a process or in Bisaya. If you are in a situation wherein mahirap talaga for you, give yourself some grace, some compassion. Kasi we all go there sometimes. And kung yung ibang tao hindi kind sa'yo, maski ikaw lang mismo, maging mabait ka sa sarili mo. True. True. Totoo naman. Kung hindi kaya ng ibang tao na maging mabait sa'yo, tapos hindi ka pa maging mabait sa sarili mo, ano mangyayari, diba? Ano mangyayari, diba? Very discouraging, diba? Parang, mas lalo ka madedepress pag mismo ikaw hindi mo iniintindi yung sarili mo. Be patient on yourself. Yes. And for me, no, sa mga tips na binigay mo, dun ako parang na-amaze or na-stop dun sa shift your mindset. Because sometimes, we're so harsh sa mga sarili natin, yes. Diba? Parang, pinipressure natin na dapat ganito ganyan. Dapat at the end of the day, ganito ganyan. What if there are circumstances na hindi talaga kaya? Hindi talaga kaya. Kaya, it's very important to remind ourselves na not just to be kind, but also to remind ourselves and say to ourselves na, huy self, you're trying your best, nakaka-proud ka, kasi alam mo mismo sa sarili mo na hindi madali yung mga pinagagawa mo, or yung progress, or yung journey na kung nasaan ka. Kaya, you should be proud of yourself for trying lang, diba? Oo. Yun pa lang na sinusubukan mong maging better each day. Yun na yun. Enough na yun. Yes, that's more than enough. And you're doing enough. So, yes. Okay. Let's move forward. Nakakatakot ka naman. May personal experience ka ba na feeling mo ang bagal ng progress mo? And if ever meron na, how did you deal with it? Of course, meron naman kasi all of us nga, diba, are work in progress in our own ways. And siguro prior episodes I've shared na for a year wala akong job, diba? So at that time I felt like 20-ish na ako noon. Yeah, I'm in my early 20s that time. Kasi yung nakaka-age ko, syempre meron na silang work, nakapasa ng board exams, and some things like that. And here I am. Wala akong trabaho. Ano ba naman to? So, nape-pressure ako. Because, doon sa mga times na yon, gusto kong mag-give back sa mama ko. Gusto ko siya i-spoil. Paano ko siya i-spoil? Wala akong job, diba?
So I felt stuck at that time. But Pero, here are you now. sana all. Sobrang big Pero time. sa totoo lang, yung pinaka-importanteng ginawa ko nun, kahit na-feel ko na medyo Ang bagal. Hindi talaga sa bagal na progress. Para tingin ko doon, wala akong progress. Pero, ang ginawa ko nun, because I don't want to be in that situation anymore, I did search for other jobs, like online jobs, para meron lang man akong kita, kahit hindi pa ganun ka big time. Alam mo, at least kumikita ka. Kasi ayoko umasa din. Parang medyo ayoko ng ganun. So, what I did some job search online, tapos nakapag-land ako ng online ESL job. Kung ESL, kung hindi nyo alam yun, English as second language na tutorial service. So, mga estudyante ko dati doon is mga Japanese students. So, that was my first ever online job. It was part of my work in progress thingy. I think napaka-importante lang din na i-accept mo sa sarili mo na kung ayaw mo na ma-stuck ka sa certain situation, is do something about it. Kahit gaano pa yan ka small steps, basta may ginagawa ka towards that goal na makaalis ka in that certain situation. And it's very relatable, you know. Because sometimes we forgot na progress, no matter how slow, is still a progress. Yes, totoo yan. Totoo yan. Kahit very, very small progress, it's still a progress. Kahit guys. maliliit na steps na ginagawa mo, at least, di ba, may ginagawa ka. And that's more than enough nga para maging proud ka sa sarili mo. Now, para sa mga audience, para sa ating mga listeners, ano yung isang bagay na pinagdadaanan niyo ngayon na feeling niyo ang bagal ng progress? Answer that, guys. Yes. Answer niyo sa comment section down below. Tapos, share lang tayo ng experiences and whatever. Nagbabasa kami for sure. And of course, yung mga senpais and mga ka-MS natin, di ba, pwede din sila magbigay ng advice nila or kung mga personal experiences. Baka may mga similar stories na pwede din natin i-apply sa mga sarili natin. And also, what's one small step you can take today to move forward? Ano yung pwede mong magawa para makapag-umpisa kang umusad? Remember, kahit napakaliit man na step na yan, it's still one step closer to your goals. And guys, ang importante o ang mahalaga is huwag kang sumuko. Because progress isn't perfect, but it's always worth it. Yes, totoo. Diba? Yes. Wala naman kasing perfecto, diba? Pero, worth it talaga. Once na na-achieve mo na yung goal mo. Parang, one day magre-reminisce ka na lang na, kakayanan ko yun. Hindi madali, pero, nandito na ako. Parang ganun. Nandito na ako. Ano ba yung mga pinanggagawa ko? Parang, oh my gosh, nagawa ko magiging yun. proud ka sa sarili mo. Promise. So, there you go, guys, mga ka-ML, mga senpais. Thank you so much for tuning in dito sa aming episode. And, sana may natutunan kayo. And I hope na ma-remind tayo at maging kind tayo sa mga sarili natin na progress takes time. Na it's okay to be a work in progress. And take your time, keep going, at huwag mong kalimutan na magpahinga din minsan. This is Walang Halong Eme Podcast. I'm Pepper Crayons. And this is Barbara. Real talk lang, walang halong keme. Till our next episode. Bye! Thanks for listening to Walang Halong Eme Podcast. Sana na-enjoy niyo ang kwentuhan natin today. Kung may natutunan kayo, kwento niyo rin sa amin. Feel free to reach out sa aming social media channels linked in the show notes or send us an email as well. We can't wait for our next chikahan. Hanggang sa susunod, kwentuhan pa rin tayo Walang halong eme. Bye!